Ay nais kong puntahan natin ang ating talatang babasahin at hanguin natin ito sa aklat ng uh, John chapter 15, starting verse 1 hanggang sa verse 5 ay ating basahin at gamitin natin ang tekstong ito sa gabing ito. Sabi ng verse 1 ng chapter 15 ng book of John. Sabi rito, I am the vine, or I am the true vine, and my Father is the vine dresser. And every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, so that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. So neither can you unless you abide in me. I am the vine, and you are the branches. He who abides in me, and I in him, he bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. Praise God. Ang Diyos ang magpala ng mga salitang binasa natin. Sabi natin, amen muli. Praise God, makakupo tayo sa oras na ito. Purihin ng Diyos at magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At narito si Sister Josephine at kasama niya si isang sister na, God bless you, sister. Kalimutan ko yung pangalan niya. Okay. Esther. Tama ba? Esther. God bless you, sister. So, ang Diyos ay magpala sa iyo at anuman ang yung mga bagay o plano sa buhay, ang Diyos, ang Panginoon, ang siyang gumawa ng daan. So, sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa salita ng ating Panginoon. At ang verse na ito ay malimit nating nababasa at malimit na nagagamit as a text sa mga pangaral. Gayunpaman ay ang mga salita ng Diyos ay alam natin na ito ay, sabihin natin, ito ay patuloy na bumubukal ang kanyang karunungan, kaalaman sa mga salita ng Diyos. At kahit man gano ito karaming gamitin, ay meron pa rin siyang nakalaan na mga bagay na pagpapala mula sa mga salita ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? So ganoon ang salita natin, Panginoon. Ito higit pa sa bukal na bumubukal. At ang tawag ng ating Panginoon dito, ito ay bumubukal tungo sa buhay na walang hanggan. At ang book of John chapter 15 ay nangusap ang ating Panginoon sa isang patalinghagang pangungusap at ginamit niya ang paglalarawan ng puno ng ubas at ng mga sanga nito. Dahilan sa ang puno ng ubas ay hindi siya kagaya ng mga ordinaryong mga puno. Ang puno ng ubas, ang kanyang nature ng kanyang pagkapuno ay siya ay vine. Pag sinabing vine, ito ay parang baging na gumagapang at usually siya ay kinakailangan ang vine ay kinakailangan ng extra care upang siya ay makapamunga ng lubusan. So kinakailangan siya ay hindi siya kinakailangan merong tamang environment ang vine upang siya ay makapamunga. At kung hindi mo siya kung siya ay ilalagay mo sa hindi tamang lugar, ay hindi mo mapapakinabangan ang kanyang ang vine na ito. So, ganun din naman, mga kapatid, at
pinakita ng banal na kasulatan na tayo ay inihalin tulad sa isang sa grapevine. So ang mga mananampalataya ay meron silang tinatawag na kinakailangang tamang environment, tamang lugar, tamang environment, at doon sila magfo-flourish o doon sila lalago ng lubusan at doon makikita yung kanilang full potential. Otherwise, kung sila ay malalagay sa isang dako, ay hindi mo makikita ang kanyang full potential. Napapansin ninyo ang pangungusap ng ating Panginoon mismo sa aklat ng Matthew chapter 7 describing about the grapes, about the vine, or the vine, or yung tinatawag dito ay yung vine, ang pinakabunga nito ay mga grapes, o yung grapes. Sa Matthew chapter 7, verse 16, ay makikita natin ang ganitong pangungusap ng ating Panginoon. Matthew 7, verse 16. Ginamit niya rito ang pangungusap about false prophets, na sabi niya, mag-ingat, o verse 15, beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will know them by their fruits. So inuugnay ko ang verse na ito dahilan ang ating Panginoon ay nangungusap siya about the vine. Siya ang puno ng ubas, at ang Ama ang siyang magsasaka. At pinakita nito, you will know them by their fruits. At pansinin niyo yung sumunod na pangungusap dito, grapes are not gathered from thorn bushes. See, pinakita rito, grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles, are they? So, pinakita rito ng ating Panginoon, ang grapes, hindi siya makakapamunga kapag siya ay naroon sa mga bushes, o kaya nandun siya sa mga madamong lugar. Ang nature ng grapes, dahilan siya ay vine, siya ay iniangak, nilalagay siya sa isang parang pinakatawagin natin dito sa atin ay parang balag, kumbaga sa atin, ay itinataas siya. At kapag itinaas mo siya, then saka siya makakapamunga ng tama. Yung tama ng sunlight sa kanya at yung hangin na gagawa sa kanya at yung lugar na yun ay magiging tamang dako upang siya ay makapamunga ng marami, makapamunga ng lubusan. Otherwise, kung ang grapes, ang vine na ito ay pababayaan mo doon sa lupa at matatabunan ng mga bushes, ng mga damo, ay maiinis siya at mamamatay siya at hindi siya makakapamunga. So, ibig sabihin mga kapatid, ang vine ay merong siyang tamang lugar na dapat doon siya makakapamunga. Ganon din ang mga mananampalataya na tayo na mga sinabi ng ating Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. At sabi niya, at pinakita niya ang bawat, ang punong ubas na ito, o ang sangang ito, ang tinatawag na sanga ng ubas na ito ay kinakailangan siya sa isang tamang lugar, sa tamang environment, sa tamang dako, upang siya ay makapamunga. And every branch in me, balikan natin yung verse 2. And every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes it so that it may bear more fruit. So, in order for us para ating maintindihan yung parable na ito, na pinapakita ng ating Panginoon, ay ilagay natin sa ating kaisipan na tayo yung sanga ng ubas. Tayo yung sanga ng ubas. At bilang
bilang magsasaka, ang Diyos at ang ating Panginoon ang siyang pinakapuno, at tayo naman yung mga tinatawag na sanga, ay kanyang inaasahan ang bawat isa sa atin na mag-produce ng bunga. Tama ba mga kapatid? Inaasahan ng Panginoon ang tinatawag na pagbibigay ng bunga. So, ang purpose po ng mga pananim ay hindi lamang para maglagay ng shade. Ang pinaka-main purpose ng bawat pananim ay siya ay magbunga. Diba? At sa kanyang pagbubunga ay kung hindi rin siya magbubunga, hindi rin siya dadami. So yun yung isang tinatawag na way ng reproduction ng mga halaman. Ito ay nilagay ng Diyos even in the book of Genesis na ang bawat punong kahoy o ang bawat pananim ay magbubunga siya at yung binhi niya ay naroon sa kanyang sarili, at yun yung tinatawag na paraan din niya ng kanyang pagre-reproduce ng kanyang sarili. So, kung walang bunga ay walang pagdami, di ba? Kung walang bunga ay walang pagdami. So, naalala ko ang ating Panginoong Hesus ay minsan ay meron siyang talinghaga sa Luke chapter 13 ay merong isang figs dito. Ang halimbawa na inilagay ng ating Panginoon sa Luke chapter 13 ay patungkol sa isang fig o sa puno ng igos. Sa chapter 13 verse 6, ang talinghagang ito ay binigay ng ating Panginoon na sabi niya, merong isang tao na nagtanim ng puno ng igos. At kanyang, sabi rito, a man had a fig tree which had been planted in his vineyard. So, ang isang puno ng igos ay tinanim niya doon sa lugar ng vineyard. Ito'y sa lugar ng ubasan. And he came looking for fruit. So, ibig sabihin, ang purpose talaga ng bawat pananim ay ang tinatawag na bunga. So, yan ang pinaka-primary purpose. So, kung titingnan natin ang kalalagayan na pinapakita ng banal na kasulatan, ang hinahanap ng Panginoon sa bawat isa ay bunga. Ito ang hinahanap niya. At sabi rito, tuloy natin, siya ay pumaroon doon sa igos na itinanim doon sa vineyard. At kanyang, nang siya'y dumating, ang hanap niya ay bunga. At nang kanyang makita na walang bunga, sabi niya, he came looking for fruit on it and did not find any. At di siya makakita ng anumang bunga. At kanyang sinabi doon sa nag-aalaga, sabi niya, ang punong yan ay 3 taon na. Sabi niya, at ako'y naghahanap ng bunga ng puno ng igos na yan, ngunit wala akong makita. Sabi niya, ano pang hinihintay mo? Bakit hindi pa yan putulin? At sabi niya, siya ay nakakagamit ng lupa. Dahilan, ibig sabihin, kung wala naman siyang bunga, dapat alisin na siya at magtanim ng iba at para magamit yung lugar na yon at makapag-produce ng bunga. So, ang pinaka-priority talaga sa pananim ay yung tinatawag na bunga. Ngunit, ang pinaka-magandang parte rito ay yung pagmamakaawa ng magsasaka. At sabi ng magsasaka, sabi ng nag-aalaga, siya'y sabi niya, pabayaan mo muna ako. Pabayaan mo muna siya sa ilang panahon. Let it alone serve for this year too. Sabi niya, bayaan mo muna sa taong ito. Akin siyang hukayan, lalagyan ko ng pataba. At kung siya'y magbunga sa susunod na taon, mabuti. At kung hindi, ay putulin na siya. So, ang idea na pinapakita rito ay ang ating Panginoon, ang kanyang hinahanap ay tinatawag na bunga
sa bawat isa. Well, maganda na tayo ay dumadalo sa gawain, pumupunta sa bawat pananambahan, pero ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang ating pagdalo sa gawain, kundi ang bunga na lilitaw mula sa atin. So that's the main purpose ng kanyang pagtawag. At pansinin natin ang bahaging ito at balikan natin yung point na pinapakita ng chapter 15. So pinakita rito na sabi niya, bawat sanga. So tayo yung mga sanga, bawat sanga na hindi nagbubunga ay kanyang inaalis. Ngunit, ang bawat sanga na nagbubunga ay kanyang nililinis. Kanyang pinuprune. Kanyang inaalis yung mga tuyong bahagi upang yung buhay ay lubos na makadaloy sa kanya. Sabi niya, so that it may bear more fruit. Now, sabi rito, ang punto na pinapakita ng ating Panginoon ay pinapakita niya na siya, si Kristo, ang siyang puno ng ubas at ang bawat mananampalataya ay mga sanga. Na siyang dinadaluyan ng buhay at ang bunga ay makikita doon mismo sa mga sanga. At yun ang major purpose ng ating Panginoon. Ngunit, sabi rito, kung ating titingnan mga kapatid, napansin nyo sa mga nagdaang panahon ng ating pagtatalakay, even sa question and answer natin, ay nakita natin na pag pinag-usapan ang bunga, kapag pinag-usapan ang bunga, ito may kinalaman sa unang-una sa salita, sa katangian, at sa ating mga gawang ginagawa. So yun yung tinatawag na bunga na lilitaw. See, ang sabi ng ating Panginoon doon sa verse na binasa natin kanina, pinakita ron, by their fruits you shall know them. Sa pamamagitan ng kanilang bunga ay makikilala mo sila. So one time, din tinalakay ng ating kapatid Bar Josiah about the fruit, ay may kinalaman ito sa lahat ng tao ay nagpo-produce sila ng bunga. Lahat ng tao ay nagpo-produce ng bunga. Ngunit, ang ating Panginoon, ang hinahanap niya ay bunga at ibang bunga o bunga na katulad ng bunga sa Kanya. Dahilan, ulitin ko, sabi ko kanina, ang bunga ay may kinalaman ito sa mga salita na lumalabas sa ating bibig, katangian na ating nakikita, nare-reflect sa atin, at higit sa lahat, yung ating mga gawa na ating ginagawa. So, tingnan natin ang ilang mga bagay na pinakita ng banal na kasulatan. Now, pansinin ninyo, ang ating Panginoon ay nangusap siya sa verse 5 at ito yung bahagi na siyang gusto kong bigyan ng pansin sa bawat isa sa atin. Pinakita niya dito sa bahagi ng verse 5, o verse 4 muna, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. So, kung ang lahat ng mga tao ay nagpo-produce sila ng bunga, ang ating Panginoon ay nagpakita siya na merong bunga, ang bunga na kanyang hinahanap, ito ay lilitaw at hindi ito lilitaw maliban na siya ay nakaugnay sa ating Panginoon. Diba? So ang sanga ay mamumunga siya kapag siya ay nakaugnay doon sa puno mismo. So, makakita kayo ng mga tinatawag na paraan ng pagdudugtong ng mga sanga, diba? Kapag idinugtong yung isang sanga na pinutol at idinugtong doon sa puno, then magpapasimula na yung sangang yon na instead na siya ay mamamatay,
pero siya ay dadaluyan ng buhay at siya ay magpo-produce ng bunga. So, ang bunga na hinahanap ng ating Panginoon ay hindi ito kayang i-produce ng sino man. Do you get the point? Hindi ito kayang i-produce ng sino man. Kahit gaano mo pagsikapan sa iyong sarili, magpakabuti ka, magpakabait ka, gawin mo ang abot ng iyong makakaya, hindi mo kayang i-produce ang bungang ito. Yan ang pinapakita ng banal na kasulatan. Na ang sinabi ng ating Panginoon sa verse 4, abide in me and I in you. As the branch cannot bear, so magbigay tayo ng pansin dito, sabi niya, as the branch cannot bear of itself unless it abides in the vine, so neither can you. Gayon din naman kayo ay wala kayong magagawa. So neither can you unless you abide in me. So ang bungang ito, mga kapatid, ay isang espesyal na klase ng bunga. Ito ay espesyal na klase ng bunga. Hindi ito kayang i-produce ng sinumang tao. Hindi ito kayang i-produce ng pinakamabait na tao. Hindi ito kayang i-produce ng sabihin natin, anuman ang kanyang maipapakita. Dahilan, ang bungang ito ay maipoproduce lamang sa pamamagitan ng pananatili sa Kanya. Sa pamamagitan ng pag-ugnay, pagkakaroon ng ugnayan sa ating Panginoon. Naalala ko yung klase ng bungang ito, ay dinescribe ito ni Santiago sa ganitong bahagi sa James chapter 1. Pinakita niya dito sa book of James. Tingnan natin yung verse na ito. Gusto kong puntahan ang book of James. Ginamit niya yung isang ganitong pangusap. Sa verse 18, tingnan natin ang verse 18 ng chapter 1. Sabi dito ng verse 18 ng chapter 1, sabi niya, of His own will, sa ESV version, of His own will, He brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of first fruits of His creatures. Sabi niya, sa kanyang sakdal na kalooban ay ipinanganak tayo upang tayo ay maging, sabi niya, sa kanyang sariling kalooban, sa kanya tayo'y ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. So ginamit dito yung salitang first fruits of His creature. Ang tinatawag na pangunahing bunga. And usually, mga kapatid, ang pangunahing bunga ay ito yung dinadala sa Panginoon. Ito yung ino-offer sa Panginoon. Maraming klase ng bunga, pero ang bunga na tinatawag na first fruits ang siyang dinadala sa harapan ng ating Panginoon. So, ito yung klase ng bunga na ipoproduce ng bawat ng sino man na nakaugnay sa ating Panginoon.
So walang taong kayang mag-produce nito, kundi maliban na siya ay nakasugpong at nakaugnay. Ang tinutukoy na salitang abide dito ay walang iba kundi sa kanila na ang Espiritu ng Diyos ay nagpasimulang inilagay at kanilang tinanggap. Okay, say amen to that. Now, balikan natin yung verse na yon. So, pinakita niya, neither can you. So, pinakita rito, neither can you, maliban kayo man ay hindi nyo kayang gawin, maliban na kayo ay manatili sa akin. Well, mga kapatid, kahit ang isang tao siya ay tumanggap sa ating Panginoon, ngunit kung siya ay hindi mananatili sa Kanya, ang ganitong klase ng bunga ay hindi pa rin niya maipuproduce. So, maliban, kaya ang pinaka main point na sinasabi ng theme ng chapter 15 ng Book of John is yung salitang abide. Ilang beses nating mababasa yung sa verse na ito, yung tinatawag na salitang abide in me and I in you. Now, sabi rito ng sumunod na pangusap sa verse 5, I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit, and for apart from me, you can do nothing. So ito yung portion na gusto kong bigyan natin ng pansin. Apart from me, you can do nothing. So sabi niya, I am the vine and you are the branches. He who abides in me. Alam niyo, ang ganda ng pangungusap ng bahaging ito, yung salitang abide na kanyang pinapakita sa verse sa ilang pagpapahayag sa meaning ng Hebrew word or ng Greek word na ito. Ang salitang abide na ito ay yung tinatawag na ang ilan sa mga English meaning ay to continue, to dwell, to lodge, sojourn, remain. See? To continue, to remain, manatili, to rest, settle, to last, endure. So yun yung mga bagay na pinapakita ng Greek word na ito. So tuloy natin yung portion na pinapakita ng verse 5. Sabi niya, I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Nasabi niya, kung kayo ay hiwalay sa akin, ay hindi nyo, wala kayong anumang magagawa. Diba? Now, pansinin natin, ano yung ganitong bagay? Mismo sa bibig ng ating Panginoon, paano niya ginamit yung ganitong pangungusap? Sa chapter 5 ng Book of John, ating tingnan ang verse na ito. Sa John chapter 5, ang pangyayari dito sa John chapter 5 ay merong isang lugar sa isang bahagi ng Jerusalem na merong isang lugar doon na tinatawag na Bethesda. At yung lugar na yon ay doon nakalagay ang lahat ng mga taong may karamdaman. Lahat ng mga taong mayroong karamdaman, dahilan ang meron sa di kalayuan, doon sa lugar na yon, ay merong pool. Merong tubig doon. At merong isang pagkakataon na merong anghel na nananaog at ginagalaw yung tubig na yun. At once na kanilang makita yung paggalaw ng tubig, dahilan imposibleng magalaw ang tubig na walang anumang bagay na nagiging
pumupunta roon, pero pag nakita nila na gumalaw ng tubig na wala namang taong pumupunta roon, ay ibig sabihin, merong anghel na gumalaw ng tubig. At sa panahon na yon, ay sa sino man ang lumusong doon sa tubig na yon, ay anuman ang karamdaman na meron siya, ay gagaling siya sa kanyang karamdaman. Anumang klaseng karamdaman, ito man ay terminal case, anuman ang klaseng karamdaman, ay kapag siya ay nakalusong sa tubig na yun, once na ito'y ginalaw ng anghel, ay gagaling siya. Ngunit, merong isang lalaki doon na nasa kalunos-lunos na kalalagayan. Merong isang lalaki doon na siya ay 38 years nang naroon. Sabi rito ng verse 5 ng chapter 5 ng book of John, a man was there who had been ill for 38 years. Merong lalaki doon na siya ay may karamdaman sa loob na 38 taon. Alam nyo, ini-imagine ko yung taong ito. Ibig sabihin, kung ang ating Panginoon at this point, kung siya ay nasa 30 years old, sabihin na 31 o 32 years old, ang ating Panginoon, ang taong ito, bago pa ipinanganak ang ating Panginoon, nagdurusa na siya sa ganitong klaseng karamdaman. Yun yung point na natin makikita. Nang siya'y makita ng ating Panginoon, siya'y nilapitan. At sabi ng verse 6, siya ay tinanong ng ating Panginoon at sabi niya, gusto mo bang gumaling? Ang lalaki sumagot at sabi niya, gustuhin ko mang gumaling dahilan siya isang paralitiko. Paralyzed siya, hindi niya kayang halos igalaw ang kanyang sarili. So, kung sakali man na makita niyang ginalaw ang tubig at mag-attempt siya na pumunta doon sa tubig, bago pa man siya pumunta ay meron ng nauuna sa kanya. At yun ang sinabi niya sa Panginoon. The sick man answered him, Sir, I have no man to put me into the pool. Wala akong sino man na tutulong sa akin para dalhin ako sa tubig. When the water is stirred up, but while I am coming, another steps down before me. And Jesus said to him, get up, pick up your pallet, and walk. At sabi niya, bumangon ka, bitbitin mo ang iyong higaan, at ikaw ay lumakad. Sa araw na yun, ang lalaking ito ay gumaling sa kanyang karamdaman na kanyang tiniis sa loob ng 38 taon. Can you imagine that? 38 years siyang nag-suffer sa ganitong bagay. Pero nalutas ang lahat ng kanyang pagdurusa sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay dumating. Praise God. So napakainam sa ang tinatawag na pagdalaw ng ating Panginoon. Kapag ang ating Panginoon ay dumadalaw, posibleng walang bagay na mangyayari. Because siya ay Panginoon na gumagawa ng himala. At pagkatapos nito, ang ating Panginoon ay nangusap at ang gusto kong bigyan ng pansin ay ang verse 19, ang verse 18 ng chapter 5 ng book of John. So, for this reason, therefore, the Jews were seeking the more to kill him. Dahilan, taas natin, dahilan sinita nila yung lalaking ito na sabi niya, bakit mo binibitbit ang iyong higaan? Ngayon ay araw ng Sabat, hindi mo dapat pasanin ang iyong higaan. At sabi ng lalaking ito, sabi niya, yung nagpagaling sa akin ay inutusan akong bitbitin ang aking higaan, kaya ako pasan-pasan ang aking higaan. Sabi niya, sino siya? Ngunit hindi niya alam kung sino yung taong yun. Hindi niya alam na yun pala ay si Jesus, na siyang anak ng Diyos. At nang usigin nila sa verse 16, for this reason the Jews were persecuting Jesus because he was doing these things on the Sabbath. But he answered them, my Father is working until now, and I myself
am working. So sabi ng ating Panginoon, sabi niya, ang aking Ama ay gumagawa sa panahon ngayon, hanggang ngayon, kaya ako ay gumagawa rin naman. Now, tingnan ninyo ang mga sumusunod na mga pangungusap. For this reason, the Jews were seeking all the more to kill him because he not only was breaking the Sabbath, but also was calling God his own Father, making himself equal with God. Na ginagawa niya, tinawag niya ang kanyang sarili, ang Diyos ay kanyang Ama, ay ang meaning nito sa kaisipan ng mga Hudyo, kapag tinawag mong ang Diyos ay yung Ama, inilalagay mo ang iyong sarili na katulad at kapantay ng Diyos. That's the idea ng mga Hudyo. Kapag tinawag mo ang iyong sarili na anak ng Diyos, ikaw ay nasa kalalagayan ng Diyos. And then, sabi rito ng verse 19, therefore, Jesus answered, ito yung gusto kong bigyan natin ng pansin sa verse 19. Therefore, Jesus answered and was saying to them, truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of himself. The Son can do nothing of himself unless it is something he sees the Father doing. For whatever the Father does, these things the Son also does in like manner. So yung salitang kahit man ang anak ay walang magagawang anuman maliban na ito ay ipakita sa kanya ng Ama na nasa langit. So ito yung idea, mga kapatid, ng tinatawag na pananatili. Yung idea ng pananatili na sinasabi ng ating Panginoon sa John chapter 15 ay pinakita niya dito sa John chapter 5 na sabi niya, kahit ang anak ay walang magagawang anuman maliban kung ano ang ipakita ng Ama. Ang Ama ay gumagawa. Ang Ama ay nag-uutos sa kanya ng pagpapagaling. Inutusan siya na magpagaling ng araw na yun, kahit araw ng Sabat. Kaya sabi niya, ang anak ay walang magagawang anuman maliban na ito ay ipakita ng Ama sa kanya. So ito yung bagay na makikita natin sa puntong ito ng salitang no man, yung pinapahayag na ating Panginoon na apart from me, you can do nothing. Napansinin ninyo, sa ilang mga pangungusap ng ating Panginoon ay, alam nyo, merong mga, ang idea, puntahan ko pa ang ilang mga talata para maintindihan natin ang ilang mga bagay sa pangungusap ng ating Panginoon. Ano ang ibig niyang sabihin kapag sinabi niyang yung salitang the Son of Man can do nothing. Tingnan natin ang aklat ng, puntahan natin ang verse 30 of the same chapter ng chapter 5. Sa verse 30, pasinan niyo yung verse 30. Sabi niya, I can do nothing on my own initiative. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I do not seek my own will. Ang tinutukoy ng ating Panginoon na gusto niyang pananatiling mangyari sa bawat isa sa atin na mga tinatawag na sanga ay kagaya ng kanyang pananatili sa Diyos. Ulitin ko, mga kapatid, kung paanong ang pananatili ng ating Panginoong Hesus sa kalooban ng Ama ay yun yung klase ng nais niyang ipakita na klase ng pananatili ng sanga sa Kanya upang sila ay magkaroon ng bunga. At ang bunga na kanilang
ipoproduce is makikita natin na ito ay kagaya ng bunga na gawa, na ginagawa ng ating Panginoon. Sabi niya, I can do nothing of my own initiative. Tingnan nga natin sa Tagalog. Sabi niya, hindi ako makakagawa ng anuman sa aking sarili. Alam niyo mga kapatid, ang isa sa bagay, ang tao ay, hindi naman ibig sabihin na doon sa verse na yun na wala nang pwedeng gawin ang tao. Yung salita dito na apart from me, you can do nothing, hindi ibig sabihin na wala kang pwedeng gawin. Meron kang pwedeng magawa. Pero yung magagawa mo ay saganang sariling iyong paraan. At ang anumang saganang sa iyong sariling paraan ay hindi ito ang magdadala ng tinatawag na fulfillment ng purpose ng Diyos. Dahilan ang tanging magpuproduce lamang ng purpose ng Panginoon o makakapagsagawa ng may kinalaman sa layunin ng Diyos ay ito'y gawa mismo na nanggagaling sa Kanya. Ba? Ang gawa mismo na nanggagaling sa ating Panginoon. So most of the time, ang bagay na ginagawa ng tao ay gawa sa kanyang sarili. Sa sarili niyang pagsisikap. Alam niyo, meron dito sa atin ay merong isang awit na naging, sabi nila, napaka-delikadong awitin. Alam niyo kung ano yung awit na yun? Yung awit na My Way. Ang awit na yan ay katakataka na maraming namatay at namatay na tao na inawit lamang yung awit na yan. It seems parang yung awit na yan ay parang merong sumpa. Pero pag tinignan mo yung lyrics ng awit na yun, ay ang una, and now the end is near. Pero yung pinaka-chorus niya, I did it my way. So ang pinaka-delikadong paraan sa buhay ng isang tao ay gawin mo ang sarili mong paraan. At kapag ginawa mo ang sarili mong paraan, yan ay hindi magdadala ng pagsakatuparan ng purpose ng Diyos. So makita natin sa bahaging ito na sa kabila na ang tao ay hindi ibig sabihin na wala siyang pwedeng gawin, wala siyang pwedeng magawa, marami siyang pwedeng magawa, pero ito ay sa kanyang sariling paraan. Pero ang tinuturo ng ating Panginoon na paraan upang ang bunga na yan ay makita ang bungang ito, na ang tinutukoy ay ang katangian o ang buhay ng ating Panginoon na mahahayag sa buhay ng isang mananampalataya. Merong isang verse na minsan ay ginamit natin hango sa Book of Corinthians. Gusto kong idagdag ang bahaging ito. Sa Book of, if I'm not mistaken, ng 2 Corinthians. Sabi rito ni Apostol Pablo sa kanyang pangungusap. Sabi niya, verse 10 ng chapter 4 ng 2 Corinthians. Always carrying about in the body the dying of Jesus, so that the life of Jesus also may be manifested in our body. So ito yung tinutukoy na bunga na ipoproduce ng bawat isa. Nasabi rito, dinadala ko sa aking katawan, sa wikang Tagalog, laging saan may taglay-taglay sa aking katawan, sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. So yung katawang ito mismo na ginamit
na tayo yung pinakasanga ay sa pamamagitan ng katawang ito ay ipoproduce ang buhay ni Jesus. Diba? At sabi sa sumunod na pangungusap, sa verse 11, for we who live are constantly being delivered over to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. Sa pamamagitan ng katawang ito. So, tayo yung pinakasanga at ang buhay na ito ay mahayag sa pamamagitan ang buhay ni Jesus ay mahayag sa pamamagitan ng katawang ito. Ang ating Panginoon ay nangusap siya sa John chapter 14. Tingnan natin ang verse or rather chapter 12, or I'm sorry, it's chapter 14, verse 12. Sabi dito ng verse 12, truly, truly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. How many believes that? Sabi dito, mismo ang ating Panginoon ay nagsabi, truly, truly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than this, he will do because I go to the Father. Well, mga kapatid, minsan ang ganitong talata ay minsan ay hindi kayang lunukin, hindi kayang sampalatayanan. Pero mga kapatid, ang mga salita ng Diyos ay ang tanging kinakailangan lamang dito ay pananampalataya. Ang paniniwala. At sabi rito, sabi niya, katotohanan, katotohanan. Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang sumasampalataya sa akin ay magagawa niya, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Ito'y salita mismo ng ating Panginoon. Ito'y kanyang pangungusap. Ito'y kanyang pinahayag. Well, hindi niya ito sasabihin kung hindi ito mangyayari sa mga anak ng Diyos. Hindi niya ito sasalitain kung hindi ito posibleng mangyari sa mga mananampalataya sa mga anak ng Diyos, provided na pinapakita na ang siya ay mananatili sa ating Panginoon. At ang pananatiling ito ay, sabi niya, magiging daan ng pag-produce ng buhay na nasa Kanya. So siya ang puno, nasa Kanyang source, nasa Kanyang buhay, at ito ay imamanifest o dadaloy sa pamamagitan. Now, mga kapatid, tingnan pa natin ang ilang mga bahagi habang meron pang ilang sandali. So yung verse na pinakita natin kanina sa chapter 5 ay upang ang bunga na yan ay mag-manifest. Kagaya ng sinabi ng ating Panginoon, sabi niya, yung salitang walang anumang kayang gawin. Hindi niya ito, ang anak ay walang magagawang anuman. Say yung pagiging pagpapakita mo o pagkilala mo sa iyong sarili na ikaw ay helpless sa iyong sarili. At ang tanging paraan lamang upang ito ay makadaloy, ito ay sa pamamagitan ng kanyang paggawa. Well, ito'y isang bagay na tiyak dahilan inilagay ng Diyos ang kanyang Espiritu sa bawat isa sa atin. At ang Espiritong ito ang magiging daan. Sabi rito, so, verse 30 ng chapter 5, I can do nothing on my own initiative. Sabi niya, I hear, I judge, and my judgment is just, because I do not seek my own will, but the will of Him
who sent me. Sapagkat hinahanap ko hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Ito pala yung paraan ng tinatawag na pananatili. Ito yung ginagamit ng ating Panginoon na abide in me as I abide in my Father. Ginamit niya ng ating Panginoon sa chapter 15, kung itataas natin sa verse, sabi niya, punta muna natin ng verse 7 hanggang verse 9. Sabi nun ng chapter 15 ng Book of John, if you abide in me and my words abide in you. See, if you abide in me and my words abide in you, and ask what you wish, and it will be done for you. My Father is glorified by this, that you bear much fruit, so prove to be my disciples. Just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, as I have kept my Father's commandment and abide in His love. So pinakita rito yung tinatawag na pananatili ng ating Panginoon sa Ama ay, sabi niya, ang ganitong bagay ay ang aking hinahanap ay hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. But the will of Him that sent me. Sabi pa ng John chapter 8. Tingnan natin ang John chapter 8. John chapter 8 verse 28. Sabi rito ng verse 28 ng ating Panginoon. When you Jesus said, when you lift up the Son of Man, then you will know that I am He, and I do nothing on my own initiative, but I speak these things as the Father taught me. Well, sa lahat ng pangungusap ng ating Panginoon, makikita nyo ang tinutukoy niya ang kanyang full dependent sa Diyos Ama. Ang kanyang lubos na pagdepende. Hindi siya independent. He's very dependent. At yung pagiging dependent na yun ang pananatili sa Kanya. I hope you get the point, brothers and sisters. Yung ganitong klaseng pagdepend, yung titiwala na kahit sa pinakamaliit na bagay, ay ikaw ay tatawag sa Kanya at kikilalanin mo that you are helpless without Him. You are helpless without Him. Ang ganitong bagay ay ito yung pagpapakita ng pananatili. Well, ang salitang pananatili, mga kapatid, ay ito ay ibig sabihin, yung salitang nananatili ay walang dapat magkaroon ng breach. Wala dapat gap. Dahilan, once na nagkaroon ng gap, ay ang buhay ay hindi mo na siya may-transfer. Diba? Kailangan nakasugpong. Kahit man yung mga wire natin dito. Kapag sa inyong bahay ay nakakapansin kayo na medyo kumukurap-kurap yung inyong mga ilaw, something wrong sa mga wiring. Maring ito ay naglulus at walang contact. So, sa sandali na nagkaroon ng tinatawag na gap, nagkaroon ng breach, nagkaroon ng puwang, then ito ay napakahirap na magkaroon ng pagkakataon na mag-transfer. So, ang pinapakita ng ating Panginoon is His full dependent doon sa Diyos Ama. Sabi niya, kapag inyong itinaas ang anak ng tao, ay makikilala ninyo na ako ay siya.
and I do nothing in mine own initiative, but I speak, at kahit man yung salita na kanyang sinasalita, ay ayon lamang sa salita na ipinapasalita sa kanya. Ang gawa na kanyang ginagawa, kung kailan kapag siya'y pinagpahiyagan, pinakita sa kanya na meron siyang papagalingin, saka siya nagpapagaling. Kapag siya ay sinabihan, pinakita sa kanya na hindi siya pinahayag sa kanya na hindi siya dapat pumunta muna kay Lazarus, then yun ang kanyang ginagawa. Yun yung tinatawag na pananatili. Lahat ng kanyang ginagawa, hindi sa kanyang sariling initiative. I do nothing on my own initiative, but I speak these things as the Father taught me. Sa chapter 9, verse 4, gusto ko lang establish ang ganitong bagay sa ating sa pag-aaral na ito ng salita ng Diyos. Sabi ng ating Panginoon, we must work the works of Him who sent me as long as it is day. The night is coming and no one can work. So tingnan natin ang chapter 12 verse 49. Chapter 12 verse 49 ng book of, it's the same book ng book of John. Chapter 12. Sabi dito sa verse 49, for I did not speak on my own initiative, but the Father Himself who sent me has given me a commandment as to what to say and what to speak. So all in all, kung titingnan natin ang bahaging ito ng ginawa ng ating Panginoon, He is our example, sabi ng Banal na Kasulatan. Siya ay nag-iwan, sabi ni Peter, ang ating Panginoon ay nag-iwan ng halimbawa na ating dapat tularan. At kung kanyang pinapakita yung idea ng pananatili, ay bago niya sinalita ito, ng ating Panginoon sa John chapter 15, ilang oras na lamang bago siya ipako sa krus. Ilang oras na lamang bago siya ipagkalalo ni Judas. At bago niya sinalita ito, siya muna ang nagpakita ng ganitong example. Yung salitang to abide at ang bunga na nakita sa kanya, ang kanyang salita, ang kanyang katangian at ang gawa na kanyang ginagawa ay sinabi ng Banal na Kasulatan, siya ang nagdala ng buong kaluguran sa Diyos. Diba? Sinabi ng Book of Isaiah, my servant whom I am well pleased, whom I delight, sabi ng isang verse. Now, titingnan natin mga kapatid, ang ating Panginoon, anuman ang bagay na kanyang ginagawa, ay pinapakita muna sa kanya ng Diyos. At hindi siya gumagawa ng ano paman. And that's the reason nang siya ay utusan ni Satanas sa Matthew chapter 4 after ng kanyang fasting. Sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Well, ang ating Panginoon, meron siyang kapangyarihan. Do you believe that? He has all the power. Anumang bagay na kanyang silitain ay pwedeng mangyari. Pero, ang paraan na kanyang ginagawa ay hindi niya gamitin yung kapangyarihan yon sa kanyang sariling paraan. Yun yung tinatawag na pananatili sa Ama. Sa panahong yun ay hindi siya inutusan na gumawa ng tinapay. Yan ang dahilan, sabi niya kay Satanas, sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang panahong yon na hindi para gumawa ng tinapay,
Pero ang panahong, ang ginagawa ng ating Panginoon ay manatili sa kanyang salita sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Yun yung pananatili na tinuturo ng ating Panginoon. Hindi siya gumawa ng tinapay dahilan hindi yun ang panahon ng paggawa ng tinapay. Pero dumating ang panahon, gumawa siya, di ba? Gumawa siya ng tinapay. Kailan? Nung merong mga taong nangailangan, nagugutom, 5,000 katao, pinakain sa pamamagitan ng 5 tinapay at 3 isda. Merong 7,000, pinakain din ng tinapay at ang isda. So, yun yung panahon na kinakailangan niyang gumawa ng himala. At siya inuutusan ng Ama na gumawa ng himala. At kaya lahat, sabi niya, lahat ng aking ginagawa ay hindi ako gumagawa nito. I'm not, sabi niya, not on my own authority, not in my own initiative, but the Father who sent me. Even ang mga salita na kanyang sinasalita, ito yung pinapakitang lubos, kanya-kanyang pananatili. Alam nyo, merong isang pangyayari sa Banal na Kasulatan, at ito'y ang pangyayari sa buhay ni Moses. Tingnan ninyo ang isang pangyayari sa panahon ni Moses. Alam natin na nang sila ay lumabas sa Egypt, at isang panahon na sila ay dumaan sa isang lugar na walang tubig. At ang bayan ay nagrereklamo at sila ay nauuhaw. Isang panahon ng Panginoon ay nagsabi kay Moses, Moses, kunin mo ang tungkod na yung na nasa iyong kamay, at kapag nakita mo ang bato, hampasin mo ang bato, at ang tubig ay lalabas. At ganun ang ginawa ni Moses. Ang ginawa ni Moses ay pumunta siya nang makita ang bato na sinasabi ng Panginoon sa kanya. Kanyang hinampas ang bato at ang tubig ay lumabas. At masaganang tubig na nakainom ang milyong mga tao. Ang buong Israel ay nakainom. Ang mga hayop ay nakainom, ang mga alaga nila ay nakainom. At nagpatuloy sila. Ngunit merong isang pagkakataon sa Numbers chapter 20. Sa Numbers chapter 20 ay nangyari na pagkamatay ni Miriam, pagkatapos niyang mamatay, nagpatuloy ang bayan sa paglalakbay. At nakarating sila sa isang lugar na walang tubig. Sa verse 2 ng chapter 20, and there was no water for the congregation, and they assembled themselves against Moses and Aaron. So, nagsabi sila kay Aaron at kay Moses ng mga masasamang mga salita. At then, sabi rito ng verse 3, and the people thus contended with Moses. Nakipagtalo kay Moses ang bayan at sabi sa kanila, kay Moses, sana namatay na kami kasama ng aming mga kapatid nang sila sa harapan ng Panginoon. Yun ang sabi sa verse 3. Bakit nyo kami dinala sa lugar na ito? Why then have you brought the Lord's assembly into this wilderness for us and our beasts to die here? Upang kami ba ay mamatay kasama ng aming mga hayop sa lugar na ito? Verse 5, bakit mo, sabi niya, why have you made us come up from Egypt? Bakit mo pa kami nilabas sa Ehipto para daling kami sa pangit na lugar na ito, masamang lugar na ito? This wretched place, it is not a place of grain. Hindi ito lugar na pwedeng tamnan, hindi ito pwede ng pananim o ng anumang ubas o namang igos, sapagkat walang tubig na mainom sa lugar na ito. At si Moses at si Aaron
ay lumabas sa mga kalipunan ng mga tao at sila ay tumungo sa harapan ng Panginoon at kanilang iniyuko ang kanilang mga mukha. Then the glory of the Lord appeared to them, and the Lord spake to Moses. At ito na. Sabi ng Panginoon, nang makita niya, o nang makita ni Moses ang bayan ay nangungusap ng ganitong bagay, lumapit sila sa Panginoon. At sinabi nila ang lahat ng sinasabi ng bayan. At ang Panginoon ay nagsabi kay Moses, verse 7, and the Lord spoke to Moses. Sabi niya, take the rod. Kunin mo ang tungkod. Ikaw at ang iyong kapatid na si Aaron ay tipunin mo ang kalipunan. And, anong sabi dito? Speak to the rock before their eyes. Magsalita ka sa bato sa harapan ng kanilang mga mata upang ito ay rumagasa ang tubig. At sa gayong paraan mo palalabasin ang tubig sa bato upang ang buong kalipunan ay makainom kasama ng kanilang mga hayop. Ang saang instruction ng Panginoon, pumunta ka, dalhin mo ang tungkod, at magsalita ka sa bato, at ito ang paraan upang ang tubig ay lumabas at ang bayan ay makainom kasama ng kanilang mga hayop. Ngunit mga kapatid, pansinin ninyo ang sumunod na pangyayari. At si Moses ay kinuhang tungkod sa harap ng Panginoon at kanyang sinabi, ayon sa kanyang sinabi, verse 10, and Moses and Aaron gathered the assembly before the rock. Sa harapan ng bato, kanyang tinipon ang buong bayan at kanyang sinabi, makinig kayo, kayong mga rebelde. Sabi niya, at kanyang sinabi, makinig kayo ngayon, mga mapaghimagsik. Ikukuha ba namin kayo ng tubig sa batong ito? Then verse 11, at itinaas ni Moses ang kanyang kamay at pinalong makalawa ang bato ng kanyang tungkod at ang tubig ay lumabas ng sagana at ang kapisanan ay uminom at ang kanilang mga hayop. Well, mga kapatid, nagawa ba ni Moses makapagpalabas ng tubig? Tama ba? Nagawa niyang mapalabas ang tubig. Pero, hindi sa paraan ng Panginoon. Ano ito? It is His own way. Ito yung tinatawag natin, my way. At nang ginawa ni Moses ang kanyang way, his way, when Moses lifted up his hand, struck the rock twice with his rod, and the water came forth abundantly. Hindi sinabi ron, nung hinampas ni Moses ang bato, konti lang ang tubig na lumabas. Dahilan, sinampas niya ang sabi ng Panginoon, magsalita ka lang. Sabihin mo sa bato, utusan mo bato. Sabihin mo sa bato, maglabas ka ng maraming tubig. Pero, ginawa ni Moses, hinampas niyang bato. At sabi nito, at ang tubig ay lumabas na masagana, at ang congregation ay nakainom at kasama ng kanilang mga hayop. Mga kapatid, nakita ang resulta, nakita ang masaganang tubig, pero hindi ito paraan ng Diyos. Ito ay paraan ni Moses. Ito ay hindi pananatili sa salita ng Diyos. Ito'y paggawa sa kanyang sariling paraan. Dahilan siya ay nadala ng kanyang damdamin, nadala ng kanyang emosyon, nadala ng kanyang galit at inis sa bayan ng Israel at hinampas ang bato at lumabas ang tubig. Verse 12,
Sabi roon, at sinabi ng Panginoon kay Moses at kay Aaron, sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakilala niyong banal ako sa mga mata ng mga anak ni Israel. So pinakita rito, because you have not believed me. Well, naniniwala sila sa Panginoon, pero ang tinutukoy dito na unbelief ay ang paggawa ni Moses ng kakaiba doon sa inuutos ng Panginoon. Because you have not believed to treat me as holy. Now mga kapatid, dito, hindi ang Diyos ang naluwalhati. Ang nakita ay ang gawa ni Moses. Ang nakita ay ang paghampas ni Moses at pagpapalabas ng tubig. At hindi ang Panginoon ang naluwalhati. Sabi niya, to treat me as holy in the sight of the sons of Israel. Therefore, alam niyo sabi ng Panginoon? Yan ang dahilan. Sabi niya, kaya't hindi ninyo dadalhin ang kapisanan ito sa lupain na aking ibinigay sa kanila. Itong dahilan, mga kapatid, bakit si Moses hindi nakapasok sa lupain ng pangako. Itong dahilan, sapagkat hindi niya niluwalhati, hindi siya nanatili sa salita ng Panginoon. Ang bunga na kanyang naiproduce ay hindi bunga na sa Diyos, kundi bunga ng kanyang sariling paraan. Dito natin maintindihan bakit ang book of Matthew chapter 7, basahin natin ang bahaging ito. Book of Matthew chapter 7, pinakita ng chapter 7 sa verse 15, ang pinapakita rito, ibinasa natin ito kanina, ang about false prophets. Tungkol sa bulaang propeta. False prophets. Sabi niya, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nakatamit tupa, ngunit isang lobong maninila sa loob. Ngunit sabi niya, makikilala niyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. At pinakita roon, pinakita ng pangungusap ng ating Panginoon, ang mabuting puno, verse 18, ang mabuting puno ay hindi makakapagbunga ng masamang bunga. Gayon din naman, ang masamang puno ay hindi kayang magbunga ng mabuting bunga. Sabi niya, kaya nga, so then you will know them by their fruits. Pinapakita niya yung about the false prophets. Verse 21, hindi, sa Tagalog, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So ang pangusap na ating Panginoon, hindi lahat na nagsasabing Panginoon ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi sino? Sila lamang na gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Ito yung pagpapakita ng pananatili. Abiding. Ang pananatili. But he who does the will of my Father who is in heaven. And verse 22, many will say to me on that day, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, sa araw ng paghukom, ay sabi niya, marami magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Ibig sabihin, nag-prophesy sila at ang prophecy nila ay nagka-come to pass. Sabi niya, hindi bagat at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. In your name, sabi niya, did we not prophesy in your name?
And in your name cast out demons, and in your name perform many miracles. In your name perform many miracles. And then I will declare. At sabi niya, at aking, sa verse 23, at aking sasabihin, at kung magkagayon ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ang sabi ng English, sabi niya, and then I will declare to them, I never knew you. Hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin. You who practice lawlessness. Ang salitang lawlessness ay walang kinikilalang batas. Hindi kumikilala ng salita ng Diyos. At ito ang bagay na makikita natin. Pinapakita ko sa inyo kanina, totoo bang walang pwedeng gawin ng tao? Well, meron siyang pwedeng gawin. Pero, ang gawa na gustong makita ng Panginoon ay gawa na ayon sa kanyang ipinapahayag. Ayon sa kanyang inuutos. Ayon sa kanyang bagay na pinapagawa. So pinakita rito, may mga tao sa huling mga araw that they have performed miracles. They prophesy. Nang hula sila sa pangalan ng Panginoon. Nagpalayas ng demonyo sa pangalan ng ating Panginoon. Pero ang lahat ng yun ay ginawa nila ito para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ginawa nila ito para sa pagdadala ng kapurihan sa pangalan ng ating Panginoon. At yan ang pinakita ng ating Panginoon. So therefore, maintindihan natin bakit merong mga ganitong pangyayari na magaganap sa huling araw. May mga taong madidisappoint sa araw na yon na sila, after na kanilang gawin ang ganitong mga bagay, at the end of the day, sila ay i-reject ng ating Panginoon. At yan ang dahilan bakit ang ating Panginoon ay nagsabi, abide in me. Abide in me. Because apart from me, you can do nothing. Ang tanging may puproduce ng tao ay sa kanyang sariling paraan. At pwedeng ang tao ay gamitin niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ngunit ang kanyang buhay ay hiwalay sa ating Panginoon. Now mga kapatid, ang conclusion na ito, kung si Moses, yan ang dahilan, kung si Moses na maamong lalaki sa ibabaw ng salibutan, according to Numbers chapter 12, ay dumating sa isang panahon, ang isang pagkakataon na siya ay hindi nakapanatili sa mga salita ng Diyos. Well, yan ang dahilan, ang sabi ng ating Panginoon, abide in me. For apart from me, you can do nothing. That's the reason, ang bawat isa sa atin ay kinakailangang manatili sa Kanya. Kinakailangan na ang bawat sandali, meron tayong walang gap na mamamagitan. Merong yung tinatawag na closeness. Alam niyo, ang pangusap ng ating Panginoon ay nilarawan ito sa banal na kasulatan. Ito'y sa pamamagitan ng small boys. At kapag dahilan sa ito ay still a small voice o isang marahang pangusap at marahang salita, hindi pwede ito na meron kayong distansya. Anong sabi ng Book of Revelation? If any man hear my voice and open the door, I will come into him
and sup with Him, and He with me. So itong pananatiling ito, ang ipoproduce ng sino mang nananatili kay Kristo ay ang ayon sa kanyang sakdal na kalooban at magpupulfill ng kanyang purpose. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa oras ito. Tayo magsitayo at tayo dumulog sa isang sa ating pagtatapos. Well, sa ganitong bagay, ang pinapayo ng ating Panginoon ay ang pananatili sa Kanya. Dahilan kung hindi, ang sino man ay hindi makakapanatili sa Kanya, merong ibang bunga na Kanyang ibubunga. There's another fruit na Kanyang ipoproduce. Nang bungang ito ay hindi magdadala ng kapurihan at kalawalatian sa Kanya. Ngunit kung tayo mananatili sa Kanyang mga salita, sabi ng ating Panginoon, if you abide in me, and my words abide in you, then ask what you will. There is a closeness na maranasan. Witin natin isang simpleng awit. I want to lead the way He wants me to lead. Ating mamulo sa oras ito. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan na Ginang Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, ang bagay na aming ninanasa sa aming mga puso ay mag-produce kami ng bunga, ay kagaya ng bunga na iyong pinakita at pinahayag na ikaw ay narito sa ibabaw ng sanlibutan. Ang katangian na iyong dinisplay, O Lord, ang lubos na paglalagak ng iyong tiwala, ang iyong pagtalima at pagsunod, ang iyong pananatili sa salita ng Diyos Ama. At sa pamamagitan ng ganitong bagay, nagawa mo sabihin ng anak ay walang magagawang anuman sa kanyang sarili, kundi kung anong sasabihin, kung ano ang aking makikita, at kung ano ang aking marinig, ay yun lamang bagay na aking gagawin at sasalitain at ipiperform. Dakilang Diyos sa uling araw nito, alam namin na pwede kaming mag-produce ng iba't ibang klaseng bunga. Ngunit ang bungang yan ay hindi magdadala ng karangalan at kalwalatian sa iyong pangalan. Ngunit ninanasa namin ang isang bunga, O Diyos, na ipoproduce ng bungang ito ay katulad ng bunga na ipinuduce ng aming Panginoong Hesus. At Lord, pinakita mo ang hiwaga ng ganitong bagay. Pinakita mo ang principle, Lord. At ang tanging paraan upang ang bungang ito ay makita sa iyong mga anak ay sa pamamagitan ng pananatili sa iyong mga salita. Pananatili, hallelujah, sa pananahan ng iyong Santong Espiritu sa bawat isa sa amin. At wag naming, hallelujah, ipahintulot, Lord, sa aming buhay ng iyong Espiritu, Lord, ay manahimik sa amin at magkaroon ng distansya, hallelujah, sa pamamagitan ng pagkapighati ng iyong Espiritu, Lord. Dahilan sa sandali ng iyong banal na Espiritu ay mapighati. Ito ang isang panahon ng kanyang pananahimik at di pangungusap sa buhay ng bawat isa. At Lord God, hallelujah, naalala namin si Saul nang siya ay maranasan niya na walang
Samuel sa kanyang buhay. Walang prophet na nangungusap sa kanya. Walang inspirasyon na kanyang nadarama. At Lord God, sa kanyang sa pagkakataong yun, halos ito ay kagaya ng kamatayan sa kanya, Panginoon. At gayon, Panginoon Diyos, hallelujah, sa sandali ng iyong Espiritu ay hindi makapangusap sa iyong mga anak, ay ito ang panahon na isang, hallelujah, isang hindi mainam na kalalagayan, na isang pinakakaasam ng bawat isa amin ay ang iyong pamamahayag, ang iyong pangungusap, Panginoon. Kay Lord God, hallelujah, iyong alisin ang anumang bagay na maaring maging pagitan sa bawat isa sa amin. At nais namin, Panginoon, ang isang lubos, hallelujah, na pananatili. At ang iyong tinig, O Diyos, ay aming mapapakinggan. Bagamat ito ay napakalumanay at napakahina. Ngunit Lord God, hallelujah, yung still small voice na yan, ang marahang tinig na yan, ang siyang maghahatid sa amin muli. Hallelujah, sa pananatili sa iyo. Lord God, iyong pagpalain, O Diyos, ang bawat isa na yung mga anak sa gabing ito. At umaasa kaming lubos ng buhay ng bawat isa amin ay lalakad kami, hindi hiwalay, lalakad kami na nanatili sa iyo. Lalakad kami na mas malapit, Panginoon. Hallelujah. Na habang ang panahon ay nagluluwat pa at tumatakbo ang mga panahon, O Diyos, ang buhay ng iyong mga anak, O Lord God, ay mas magiging mas malapit ka kaysa mga nagdaang panahon. Hanggang sa isang pagkakataon ng iyong mga anak, O Diyos, hallelujah, ay magawa nila ang bagay na kagaya ng iyong ginagawa. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyong kamay namin, pinagpapasalamat ang iyong mga salita, ang iyong presensya, ang iyong kagandahang loob sa amin, ang iyong pagtulong sa amin sa gabing ito, at kahit man sa aming paghihiwa-hiwalay at sa aming pagtatapos, ang iyong biyaya at ang iyong pagpapala ay sumabawat isa. At baunin namin, Panginoon, hallelujah, ang iyong biyaya, ang iyong kagandahang loob, ang iyong paglingap sa bawat isa amin na siyang patuloy na gagawa sa iyong mga anak. Sa iyo ang karangalan, sa iyong pagpapasalamat. Sa iyo namin ibinabalik ang dakilang pagpapasalamat, ang pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Palakpakan